ating tingnan itong klase ng kabuti na ito. Ito ay tumubo siya sa kahoy. At yung kahoy na ano to, ipil-ipil yata ito. Tapos meron nang naunang na tumubo at ito siya. Ito maganda na-over na lang siya, kaya lumaylayin na siya. Para siyang gulaman. Parang gulaman na yung, pero kung maaga ko siyang nabidyohan, ang itsura niya ay ganito, na malaki siya. At ito lalaki pa, ito bata pa. Yan ang uri ng kabuti na hindi ko alam kung anong pangalan at gusto kong i-search kung ito ba ay nakakain o hindi. Ito pa ang isang uri na tumubo rin dito sa puno na ito. Malaki itong puno na ito ng mangga. At ayun pa nagsusulputan sila kasi pagka panay ang ulan, nagsusulputan ng mga kagaya ng mga kabuting ganito. Ito, alam ko ito nakakain kasi basta walang sing-sing yung ilalim at ganitong uri ng kabuti, nakakain siya. Ayun. Kaya kung dadami ito, masarap siya, nakabuti. Yan mga dating. Ito naman ay sa puno ng nyug. Ang nyug na ito ay patay na kasi pinutol na, pinatay. Wala nang dahon sa ibabaw at talagang patay na siya. So ang dating ay nabubulok na siya. At tumubo ngayon itong mga kabuti na ito dahil nauulan na siya. At yan, dito sa may ilalim niya ito, sa may ugat. At ang nyug na ito kasi ito mataas. At ilang taon na siya. Siguro mga 40 years. Ayun, hanggang doon sa ibabaw. Wala na sanda. At ano siya, ayan. Pero hindi pa siya pinuputol para mapakinabangan na lumber. Yan lang siya muna. Ganun lang ang dating ng at yung kabuti na picture natin at tumutubo sa kanya. Nasabi nila pag ito ay bumagsak at iyaan mo sa lupa matagal, maraming mga kabuti na tutubo sa kanya kasi inaamag ang hibla ng halaman na to. Ang niyog. Lakas ng sigaw ng tilaok ng manok kasi saboy niya, nandyan lang siya. Napakaganda. Puti. Sasabungin. At ikinukondisyon yan. Okay. Dito tayo sa ibang halaman uli sa kabuti. Ating tingnan itong isang uri uli ng kabuti na ito. Ang ganda siyang tingnan. May kulay orange siya. Na sa paligid niya ay puti, yellowish. At parang kudit din siya. Yung mga ganyan na kabuti. Mga tumutubo, matigas ang dating niya. At hindi ko rin alam kung anong klase ng kabuti ito. At talagang kailangan natin mag-research din para malaman kung anong mga klaseng kabuti ito ba.
Napakaraming klase ng kabuti at napakasarap silang pag-aralan kasi sila ay pungus, amag, at hindi sila nagtatagal. Tumutubo lang sila pag ganitong tag-ulan na namamasa o nabubulok yung kanilang pinagtutubuan na naamag, kaya ganyan. Mga isang uri ng kabuti na napakagandang tingnan. Ito ibigay ng kalikasan. Yan ang kabuti. Tumubo yan dito sa itabi ng mga munggo. Isang punong kahoy yan ang alam ko ipil-ipil yan. At pinatay na. Punta tayo sa ibang mga hanap tayo ng ibang diskarte pa ng kabuti kung meron pa dyan. Okay. At itong mga halaman natin ay titingnan din natin. Ito, ating tingnan din itong uri ng kabuti na ito. Siya ay tumubo sa saging, puno ng saging yan na pinutol na yung puno niya. At nabulok na. At dyan siya tumubo. Ayan, mga saging to na at ito siguro yung mga nauna na namunga na at pinutol na yung kanyang katawan. At yung puno dyan ang nandyan na iwan. Namubulok. Ngayon ay tinubuan siya ng kabuti. Ang alam ko talaga ito ang tinatawag na kudit. Kudit sa Tagalog, pero kung sa scientific name niya, ewan ko alam kung kailangan tayong mag-aral talaga, mag-research. Okay? At kasama yan dito, nandito yan sa mga tanim natin ng mga kamote na may kasama ring munggo. Kung nagtanim ako ng kamote, sinisingitan ko siya ng munggo kasi mas mataas yung munggo pag lumaki siya. May iwan yung kamote, hindi baling maiwan yung kamote sa baba, magapang lang. Yung munggo kailangan tumaas para kumuha ng sikat ng araw para mamunga siya. At maganda na itong kamote na itinanim ko. Siguro ang tagal nito yung mga 2 linggo o mahigit. At ang kapal na niya dyan, yung kamote na yan. So yung may manok doon. Pag naapakan yung talbos nung pechay, wala na, sira na. Mabubulok na yun, ibabaw nun. At hindi na yung magtatalbos. Ako, ayun. Shoo! Perwiso talaga sa halaman itong mga manok. Wala kang magagawa. Ayaw pang ikulong nung may-ari. Pag nahuli ko, kakatayin ko na lang. Okay, biro lang yun. At ito nga, meron pa rin mga manok na 4 na lang yung anak. Dati 6 yan eh. Wala na. Ayun o. Tingnan natin itong paru-paro. Ayun siya. Itim na may puti na may asul na may dot na puti sa gilid ay sa palibot ng kanyang pakpak. Napakaganda. Hindi pa siya lumilipad. Ayan. Yan ay butterfly. Umiikot-ikot siya. Okay. Bibidyohan kita ha. Napakaganda mo. Wow, the best ka.
Oh, okay. Oh, napakagandang paru-paro nito, mga kaibigan. At naiba siya. Biglang umikot sa akin eh. At tapos dumapos siya dyan. Oh, ayun oh. Oh, lumipad na. Ayun oh. O bumalik. Oh, ayun. Layo na siya. Kahapon pa ito, paru-paro na ito na lumilipad dyan. Dumapos siya doon, sundan natin. Oh. Ayun siya. At dito siya dumapos sa halaman na ito. Okay. Ang paru-paro. Lumipad tapos bumalik din. Okay, eto ngayon. At yung punla natin, medyo malaki na. Petsay. Mahamog-hamog pa, maaga. Oras ngayon, 8 a.m. At ayan yung mga halaman natin. Halaman natin, no? At nilalagyan ko ng kwan ngayon yan, ng dagdag na lupa. Para kwan kasi dahil sa ulan, lumabas yung mga bato at bumaba yung lupa, naiwan yung puno niya at medyo hindi siya ganong matatag. So kailangan iaano natin siya, dadagdagan ng lupa. At itong mga halaman ko, lalo na itong munggo, ay trinim ko yan. Tinanggalan ko ng dahon. Kasi dapat namumulaklak na siya. Nakapakapal ng dahon. Kaya yan yung mga dahon na tinanggal ko. Ayan. Salamat at medyo sumilip yung araw ngayon. Pero makulimlim pa rin. Nakasilip lang yung araw. Ngayon, ganyan. At yung mga dahon na yan ay nandiyan, nagkalat na siya. At ito yung pechay na ilang araw pa lang ito tanim. Ang ganda na naman. Lalo na kung ito ay maarawan. Magiging malusog siya. At yan ang gustong-gusto ng pechay. At ito mga munggo na tinanggalan ko ng dahon. Ayan. Kasi mamumulaklak na siya eh. Kaya wala nang silbi yung ibang dahon dyan. Yung iano natin yung bulaklak niya. Kaya ito, bubulaklak siya at pag tinanggalan mo ng dahon, yung sustansya na nasisip-sip niya sa lupa. At saka para yung sunlight ba makuha niya. At yun, para mas maganda ang bunga niya. Ayan. At marami yan hanggang doon. Pati yung pechay ay
Yan yung iba, yung natagdagan ko na ng lupa, kaya ganyan itsura niya. So, gustong-gusto lang petsa yan. At yung punla natin na kamatis, ito siya. At nagdadahon na siya. O siguro mga 1 linggo o pwede na siyang ilipat para magkaroon tayo ng kumpletong tanim sa pangpakbet. Okay, ganun yun. At itutuloy ko ngayon yung paglalagay ko ng mga lupa. At itong dahon ng tinanggal ko na napakarami ng munggo, gagawin ko, ipunin ko yan at gagawin kong compost. Maghuhukay ako ng lupa at doon ko siya ilalagay. At lalagyan ko ng dumi ng manok konti para mabilis siya mabulok. Kasi ang dahon ng munggo, isa yan sa mayaman sa nitrohino, yung sangkap na nitrohino. At kailangan din ng halaman. So, para maging kahit hindi ka magpataba o mga synthetic na fertilizer, pwede yan kahit wala ng fertilizer na kagaya ng urea o kung ano-ano, sulfate, 16 at 1620, mga ganun, mga patay. Hindi mo na kailangan yun kung marunong ka mag-compost ng mga dahon-dahon dyan, mga halaman. At mga 1 buwan o mahigit, pag nabulok na yan, ito yung lupa, tatabunan mo siya siyempre ng lupa, taluan mo ng lupa, magiging mataba siya. At ganun ang diskarte. Nung minsan sinubok ko sa Metro Manila, sa ibabaw ng bubong ko, pinag-aaralan ko yung tanim ng mga halaman. Kaya yun, kahit paano ay may nakuha akong konting kaalaman kung paano palakihin ng maganda ang halaman. At pati yung dun para wala siyang hindi siya lalapitan ng mga insekto para sirain yung halaman. Okay, dito lang tayo mga kapatid. At salamat sa panunood. Have a good day. Have a good day of September. First of September. And thank you. Sana pagpalain tayo ng buong may kapal habang tayo ay nabubuhay. At bigyan tayo ng masaganang buhay. Kung masaya, kung hindi man masaganang buhay, ay masaya at wala kang magiging problema. Maligaya, at yan naman ang gusto ng ating pong may kapal. Salamat at thank you sa panonood. Goodbye.